Morning sa ating lahat mga kaibigan. Usapan natin ngayon ito ay talagang tungkol lang sa manok po. Napakainit talaga mga kaibigan, kaya yung mga sisiw ko medyo 1 month plus mga kaibigan ay talagang nililimber ko po. Tapos isa ko silang nilagay dun sa pinaka malamig na area mga kaibigan, yung may halaman ba, kasi medyo marami-rami na rin sila. Pag pinakawalan ko ito mga kaibigan, pag pinagala ko dito sa may nakanet naman ako, naku mga kaibigan, napakahirap po kasi masyadong mainit po ang sisiw mga kaibigan. Pag pinabiyaan mo yan, kahit may mga takip pa yan, tapos expose siya sa init, naku talagang ano po, parang pagkahapon lumulungkot yung manok mga kaibigan. Medyo kaya sa akin mga kaibigan, iniisa-isa ko talaga po yung medyo sa isang limber, 5, tapos yung lalaki, isa-isa ko mga kaibigan. Yung babae, may 5, may 6, gano'n. Nilagay ko doon sa, kasi may dito mga kaibigan na medyo malamig, mayroon din doon na may mga halaman po. Doon ko talaga inilagay po, isa-isa. Tapos sa gabi mga kaibigan, ay dinidiligan ko yung lupa kasi pag araw, dinidiligan mo, ay ang mga kaibigan, yung tawag yun, yung singaw ng lupa mga kaibigan. Ako, yun mga kaibigan, makakasira sa manok po. Kaya kahit matrabaho mga kaibigan, talagang kasi sayang naman, ulit ka na naman. Ito naman kasing pagmamanok mga kaibigan, kailangan mo talaga ng yung talagang, lalo na sa mga sisiw mga kaibigan, talagang tutok ka. Hindi pwedeng hindi po. May makita ka lang kunting galaw na hindi mo magustuhan mga kaibigan, kunin mo na kagad. Kung ano man yung ibigay mo, kahit kunti lang na medyo nakitaan mo na. Ako mga kaibigan, masyado kung dyan mga kaibigan, kasi nakaka-trauma, nakaka-stress talaga. Kaya buti na lang itong pahulugan natin mga kaibigan ay hindi marami. Kunti lang. Paano na kung marami mga kaibigan? Ako, disgrasya ka. Kaya ito sa akin mga kaibigan, nagpasalamat po ko sa sumasali sa hulugan, kasi ito namang naghulog sa akin mga kaibigan ay kunti lang po sila, kasi talagang kinukontrol ko po. Ang dami pa pong sa akin, pero di na talaga. Kasi kawawa yung kawawa ka. Kawawa ako. Kasi ikaw ang dyan, ikaw ang masira dyan. Kaya kailangan natin ng hintayin muna natin wala itong init mga kaibigan. Yung panahon po, kailangan baka sa early bird mga kaibigan, medyo kaya ngayon talagang tinututukan natin yung sisiw po para sa mga nag-abil sa atin mga kaibigan. Kaya itong pag-usapan natin bago tayo mag-umpisa, ay shoutout muna tayo kay Juju Banson, Juju Cruz from Batangas City, Bataan, Balanga City, Bataan, from Balanga City, Bataan. John Sirbano, itong si Ruel Tamano, kababayan ko to, taga Sambuanga, Sibugay po, Ipil. Kasi itong Ipil mga kaibigan, yung mga parents ko dati nagnegosyo din nung tinatawag nilang Ratan po. Si Richard Bindiho, Cebu City. Yun lang po. Itong pag-usapan natin kaibigan ay sa akin mga kaibigan, itong ang tinatawag natin isang bagay na hinahanap ko sa isang budkak o broodstag, ay sa atin naman mga kaibigan ay number 1 ay yung posture ng isang manok po. Alam naman natin yun na medyo puso ng saging, maganon, pencil fit, napakaano na yun mga kaibigan. At saka talagang maliit ang ulo, depende na yun kasi may malaki ulo, grabe pumalo. Medyo yung talagang mataas yung niya, yung thigh o leg kaysa shank po. At saka yung tindig niya mga kaibigan ng isang budkak po, napaka-importante yun. Yung sipit-sipitan po na medyo hindi makapasok yung daliri mo mga kaibigan, maganda yun. Kasi nandun yung mga makikita mo na malakas ang palo, at saka medyo mataas sa klase po. At saka itong medyo mahaba yung liig. Sa akin mga kaibigan, okay na yung eksakto lang.
Kasi sa kanila, ano daw, mahaba kasi ang reach daw ng ano, maganda daw. At saka itong isa, mga kaibigan, yung mata. Talagang pulang-pula na luwa po. Yun naman ang hinahanap natin na katangian ng isang manok po. Pero sa akin, mga kaibigan, ang hinahanap po dyan ay yung away talaga niya. Okay lang, mga kaibigan, yung estilo sa away. Okay lang yung palo. Yung palo ng isang manok, mga kaibigan. Ito, number one na ito. Pag ikaw ay nagpili ng isang budkak, siyempre piliin talaga natin yung magaling. Diba? Salto talaga. Kasi may nag-comment sa akin, mga kaibigan, ano ba yung saltada? Kasi daw sa Tagalog, yung saltada, ano daw? Rusher. Sa Bisaya yan, mga kaibigan, saltada, salto ho yan, mga kaibigan. Kaya sinasabi ko saltada kasi kasanayan ko na. Yung manok talaga, pag nag-ano ka ng broodcock, yung salto talaga. Salto, at saka kahit anong estilo niya sa pagkasalto, kasi marami kasing estilo sa pagkasalto, mga kaibigan. Mayroong maganon, mga kaibigan. Mayroong papaganon. Yung parang nag-ano siya, mga kaibigan, ng convicts na purma po. Ganon. Mayroon namang iba, mga kaibigan, na talagang straight lang yung tinatawag nilang tawag ng mga kaibigan, yung gano'n lang, yung pagpaluin, mga kaibigan, may ilag si taas. Marami pong estilo po, mga kaibigan, pero sa hinahanap ko dyan, mga kaibigan, na talagang gusto ko lang lumilipad yung manok na pirmirong banggaan po, na kahit anong estilo niya, basta lumilipad lang. Pwede na yun kasi yung broodcock ng kaibigan ay talagang may pasa na yun sa kanyang mga offspring. Sabi nila mas mataas na ang dugo sa babae, pero sa akin, mga kaibigan, talagang magmana sa broodcock po, yung away. Ilang bisis na ako nag-breed ng ganyan, mga kaibigan. Ay hybrid pang babae, talagang magmana po sa ama yung away. Hindi naman lahat, pero karamihan po. Kaya ang hinahanap ko sa isang bagay na hinahanap ko sa isang broodcock o broodstag na gawin natin ay itong mga kaibigan, yung hindi na mag-pick po. Ang iba, mag-pick siya, mga kaibigan, tapos pumapalo po. Kasi ang advantage yan, mga kaibigan, lalo na pag nandun na sila sa basaan po. Mag-iba na ang timbang po, yung panimbang nila, mag-iba na kasi may mga sugat na. Iba yung hindi na mag-pick, mga kaibigan, yung hirapan na ditso, palo na lang po. Yun ang maganda sa manok, mga kaibigan, kaya yun ang hinahanap ko sa isang manok po na itong pusong ko, mga kaibigan, ay may gano'n naman siya, pero talagang mag-pick po. Yung dati nakita ko yan, yung gold ko, yan gold na yan. Hindi na ho gumagano, mga kaibigan, talagang kasi magmana din yun sa mga kanilang yung kanilang mga anak. Magmana sila, mga kaibigan. Kaya ang gusto ko sa manok, hindi na talaga mag-pick, mga kaibigan, hindi na hawakan yung kalaban, tapos gano'n. Kasi advantage yung, mga kaibigan. Nag-ano yun ng sequence kabasaan. Ganun. Tapos gumaganon pa, mga kaibigan. Dapat yung pagganon niya, talagang paan ang ihagis mo. Yun ang mga magandang gawin mong broodcock, mga kaibigan. Pero mahirap lang yun hanapin po. Kasi sa tingin ko, siguro sa mga di ko lang alam, mga kaibigan, pero sa nakita ko itong 5K, itong Golden Boy, wala pa akong nakita na ganun po na medyo, pero itong gold, mga kaibigan, hindi na ho gumana nun, hindi na mag-pick, mga kaibigan. Talagang pumapalo ng diretso, mga kaibigan. Ayan ang gusto ko. Itong pusong ko naman, talagang mag-pick siya po. Kasi mahirap naman yun hanapin sa isang manok, mga kaibigan. Siguro sa mga hatches, mga kaibigan, baka mayroong mga ganun, yung mga siguro sa mga blocks, may mga ganyan po. Pero sa akin naman, pinaka-importante saltada, pero yung hindi na mag-pick, mga kaibigan, kung hindi na tumutuka, tapos kasunod ang palo, yung mga manok na ganun, mga kaibigan, ay talagang maganda ko gaming broodcock po na instead na umahahaway, instead na tumutuka pa siya, ay diretso na hagis ng paa po. Yun ang pinakamagandang, kaibigan. Kasi pag makabroodcock ka ng ganyan po, makahawak ka ng manok na ganyan, ay talagang yung mga offspring niya, ay yung may mga, hindi naman lahat, pero talagang may mga ganun na estilo po. Kaya yun lang po. Yun lang ating may-share sa na ganong klaseng gawin nating broodcock. Kung makakita kayo ng mga manok na ganyan, mga kaibigan, kahit kulang pa sa pormahan po, sa akin, pang personal, gusto ko po yung mga ganon po. Kaya sa atin naman, mga kaibigan, ay talagang yung mga saltada, yung salto, tapos may mga ilag, okay naman yun.
Pero kasi pagdating ng mga basaan, mga kaibigan, napaka-importante po yung hindi na mag-pick po. Instead na mag-pick siya, palo na kagad. Yun kasi seconds lang naman ang ano na ng mga manok mga kaibigan, yung ano nila sa winning po, seconds. Kaya yun na po, magandang umaga sa ating lahat mga kaibigan.